aking panalong ihahandog na tsibog para sa inyo. Parang wala akong nararamdaman pa rin eh, di ba? Sabi dyan, to see is to believe. To see is to believe. Pero Hindi naman masarap yan eh. Kasi wala pa kami nararamdaman, no? Pero yan po yung nakakabusog ng biko at tinatawag din na sinukmani o bibingka. Na patok daw, lalo na kapag Semana Santa. Alam ka, masarap yan, kaya malapit lang ang Malabon dito, wala pa masyadong traffic. Masarap na biko. Papakita sa atin ni Tony Pet mula sa Malabon. Nasaan na? Tony? We want to feel it, you know? We want to taste it. Yeah. Come on. Taste is to believe. Just you wait and see. Sa pinakamalaking pagawaan ng biko dito sa Malabon, Metro Manila. Siyempre, bidang-bida ang biko tuwing Semana Santa. Ito mga ingredients yan. Tingnan nyo. Kahit kayo mga mami kapuso, maaari nyong gawin to sa bahay. Meron tayo dyang. Sige yan. Asukal na pula, brown sugar. Siyempre, ang main component, yan ang ating malagkit, glutinous rice. At ang nagpapasarap, ang nagpapalinamnam dito ay ang kanilang gata. At siyempre, meron din tayong pinipig na kay lutong pa, mas malutong pa sa umaga. Ngayon, kung halimbawa gusto nyong makita kung paano talagang ginagawa ito, pumunta lamang kayo dito sa Malabon at makikita nyo si Miss Didi Tabihe para ikwento ang proseso, ang tamang proseso ng paggawa. Okay. Hello, Miss Didi. Good morning. Morning. Meron ba tayong ipapakita na... Yeah, actually yung process niyan, madali lang. So yung gata, lalagay lang natin. Tapos pagsasamahin yung gata at saka yung asukal na pula, pagka kumulo na siya, magiging itsura niya ganito. So pagka ganyan, lalagyan na natin yung malagkit. Bubusan natin yung malagkit. Itong malagkit mo, talagang kailangan lutuin muna prior sa pagkalanggan. So pag niluluto yung malagkit, para lang siyang giniling na, ay yung sinaing na bigas. Ganyan. So after nyan, ganito na magiging itsura niya. Papako natin na siya. So, talagyan ng pinipig. Tapos, yung makabagong... Okay, meron din tayong mga makabago paraan. Yung nakikita nyo mga kapuso, ito yung makalumang paraan ng pagluluto. Meron tayong mga nanay at tatay ng mami. Balita ko si mami, 1952 pa, nagluluto na rito, di ba? Opo. Okay. Ito yung makalumang paraan. Siyempre, merong makabagong paraan. Meron ng makina na maaaring gamitin para mapabilis ang produksyon. Bali, kung ginagamit natin yung makina, mas maiksi yung production time. No? So, instead na 1 hour, abutin siya ng mga 30 minutes. Yun. Tapos, pagka hango niya, ganito, fina-flatten siya. Bali, ang tawag namin dito, tinatapik. Parang pinapat siya para ma-even out. Tinatapik-tapik ninyo yan, ganyan. Bakit kailangan tapikin? Para ma-even out yung yung biko. Okay. Kasi ready for slicing. And then after that, pagka piniflip namin siya para maging straight na yung tapos ready na siya for slicing. Ito nakikita natin buong-buo yung mga component ng ating biko. Pero ngayon pagka tinatap-tap yung ganyan, ito nang magiging itsura, parang pino-pino na. After pinip yan, you're ready na siya for slicing. Wow! Maritikman mamaya yan? Yes, syempre. Okay, mga kapuso, maya-maya lamang papakita ko sa inyo ang tamang pairing, mga bagay na pwede nyo ipares sa ating biko. Mamaya makikita nyo, meron tayong salabat, meron kape naghihintay para sa atin, para tayo gumising, at meron din tayong iba't ibang pang mga savory na mga dishes na pwedeng i-partner dyan sa ating Pinoy na biko. Di ba, Miss Didi? Tama. Alright, sige, back to you, studio! Alright, thank you so much, Tony Pet. Sa aming pagbabalik, patutunayan namin na hindi ka na kailangan pumunta sa mga beaches para makagawa ng sand castles. Kahit dito mismo sa GMA, pwede nga eh. Actually, magkakaroon sila ng event this weekend. Actually, tomorrow sa Taguig. Pag-uusapan natin yan sa aming pagbabalik. Pero ngayon, narito na muna ang unang balita. Sunbathing, please. Suntan lotion. I need it. Unang balita sa mga oras na ito. Teller ng PCSO Lotto Outlet, hinold up na, binaril pa sa Quezon City. Pick up, wasak, matapos bumangga sa isang puno sa